Pisces, reading mo for remaining days ng April 16 to 30 to be exact, base sa petsa na ginagawa ko itong reading na ito. Pero it would be kahit kailan, kasi timeless naman ang reading ko kung kailan makarating sa iyo ito. Sun, Moon, Rising, Venus, Signs man, or Cross Watchers, lahat po kayo ay welcome manood dito as long as nakaka-relate kayo. Gusto nyo manood sa reading ni Pisces. Thank you sa iyong time para manood ng reading ko bago ka man dito or matagal na. Kamusta kayo? Taga saan kayo? Saan nyo natagpuan reading ko? Comment nyo na lang dyan. At kung makaka-relate man kayo, nagustuhan nyo, naka-resonate kayo, pa-like, pa-heart na lang, pa-comment, pa-share. At kung bago kayo, please don't forget to subscribe sa aking YouTube channel. Pa-like and follow na rin po yung FB page ko. First card mo, Pisces, number 7, message. Uy, mukhang may important message. Good news ba yan? Bad news? Exciting ba yan? You also have number 12, privileged lady. Number 27, unexpected income. Wow. Ganda! Baka yan ang hinihintay mong job application. May confirmation email, phone call, messages, pagpaparamdam. Andyan yung hindi mo inaasahang pagdating ng pera, baka remittance yan, baka sweldo na yan, job application, sideline, or baka may, mo na, makaka-receive ka ng tulong, etc. Meron ka ring privileged lady and courtship, ano? So, may mga kasunduan, may pagtatagpo, pagkikita. Pwede ring actual na ligawan talaga yan, panunuyo, offer, pag-aareglo, pwede rin naman. Basta merong something na unexpected dito na related sa pera eh. Baka hindi mo in-expect na makaka-receive ka ng pera from someone. Or pwedeng sideline yan, hustle, pagkakakitaan, alam mo yon. Pag nakita mo yung privileged lady, ang ibig sabihin niyan, Pisces, ay napakapalad mo. Napaka-komportable ng sitwasyon mo, magiging sitwasyon mo. Hindi ka kasi mahihirapan pag nakita mo yung privileged lady. So, kung ano man tong situation na to, pera yan na darating sa'yo, it could be pera na hindi mo pinaghirapan, pero maswerte ka kasi nakareceive ka ng ganyang pera, blessing, or bagay na darating sa'yo, no? Or opportunity, kasi nga sabi ko parang may opportunity or good news dito eh. Or confirmation. Ito na nga yung hinihintay mo. Darating na yan. Pera man yan or whatever. Ano man yung mga gagawin mo na yan, mukhang hindi ka napahihirapan dyan. Alam mo yun. So, napaka-swerte mo. Hindi mo na kailangang ipilit, manuyo, manghingi, magbeg. Kasi kusa talaga darating sa'yo yan. Yung privileged lady na yan is living a comfortable lifestyle, pagiging well-off, pwedeng iba sa inyo, pinanganak kayo talaga may kaya kayo, mayaman yung family ninyo, so hindi na kayo nakaranas ng matinding hirap dyan sa bagay na yan. Yun na yung masasabi ko sa privileged lady. Nakukuha niya yung mga bagay with ease eh. Alam mo yun, ganun siya ka-blessed, ganun siya ka-comfortable. Ganun siya ka-privileged, alam mo yun. Kung person yan, VIP yan, may special treatment, Disney princess, char. O basta, ano siya, nabubuhay siya ng marangya, komportable. Yung mga pangangailangan niya, hindi niya kailangan na pagpalimos, paghirapan pa ng todong-todo, alam mo yun, magaan, maalwal. O baka mayaman yung jowa niya, mayaman yung pamilya niya, napoprovide yun sa kanya, alam mo yun, hindi niya na kailangan magpakakuba sa pagtatrabaho para lang mamuhay ng komportable or
ano ba tawag dito? Mabongga, di ba? Eh, kaya yan kung sino man yan. Babae man yan, lalaki, ano man ang gender niya. Pwedeng hindi siya sanay sa hirap, no? Oo, kasi privileged lady siya eh. Pinanganak siyang komportable, pwedeng ganun eh. Lumaki sa rangya, lumaki sa komportableng pamumuhay. So, pwedeng hindi siya sanay sa hirap, di ba? So, may mga meetups dito, pwedeng meeting sa office, sa work, katransact mo, pero pwede rin namang may pagtatagpo, ligawan, kasunduan, alam mo yon, romantic encounters, merong panunuyo, alam mo yan, courtship yan eh. Proposal, pwede rin. By the way, maraming salamat sa mga generous star senders, super thanks senders, pati na rin sa mababait na nag-avail na membership subscription sa channel ko tsaka FB page ko. Kung gusto nyo maka-avail ng exclusive perk sa akin, dumiretso po kayo sa one and only Purple Team Facebook page, Meta Verified, may check sa dulo. Kayo po mismo ang mag-PM sa akin kung balak nyong mag-inquire. Mag-ingat sa mga fake scammers na gumagaya sa page ko. Ang gagawin nila, i-add friend kayo, i-message kayo. Pag may ganun, hindi ako yun. Ha? Yan. Thank you rin dun sa mga laging nagla-like, nag-heart, nagko-comment, nag-share, hindi nag-skip ng ads. Tap nyo na rin po yung bell icon. Don't forget to subscribe, follow. Meron ka hermit dito. Ano yan? Pwedeng Virgo. Pwede rin may Aquarius dito since merong star. May mga fire, Aries, Leo, Sag. Pero kahit naman anong sign, banggitin ko lang yung mga naglalabasan. Pagdating sa mga numbers na lumalabas, may 7, 12, 27, 4, number 9, number 10, number 17, 21, at saka 16. So, expect mo na dyan na yung mga inaabang-abangan mong message, parcel, documents, kasulatan, pirmahan, mga related sa applications, no, mga confirmation messages. O, yung iba dito may hermit, pwedeng pagiging single yan, pagiging solo flight. Baka yung iba sa inyo hindi kayo interesado sa love life. Baka yung iba sa inyo single pa lang, wala pang nagiging jowa, hindi pa nagpapakasal or living alone. Hindi ko alam, merong period ng isolation, detachment, or pagkakaroon ng reflection eh. Introspection kasi yung hermit na yan eh. Yan yung period na parang ano ka eh, detach ka, magmumuni-muni ka. Or pwedeng soul searching kung meron ka mang something na hinahanap like kasagutan, clarity, or whatever. Kung meron ka mang pinagdadaanan, yung iba sa inyo, pwedeng solo kayo na pinagdadaanan nyo yan. No? Yung iba, wala pa kayong partner, wala kayong kabady-body, solo flight kayo dyan. Pwede rin kasing period ng detachment lang yan na pwedeng lalayo ka muna, hindi ka, alam mo yun, ayaw mo muna ng mga istorbo, ayaw mo muna makipag-socialize, maglalaan ka ng oras sa sarili mo, retreat, mga ganun. So, meron nang malapit nang makomplete dito with the 10 of Wands. Malapit nang matapos, makompleto. Malapit nang ma-reach yung outcome with the 10 of Wands. So, konting kembot na lang, tiyaga, sipag na lang. Matatapos na rin itong mga pinaghihirapan mo na ito or mahabang journeying na ito. Mahabang ordeal, whatever na kasi mabigat na energy si 10 of Wands. Ang dami mong dala-dala dyan eh. So, ibig lang sabihin, malapit ka na sa completion. Positive card naman ito.
Malapit nang matapos yan, makompleto, ma-achieve. Positive yan. So, ano lang, maging confident ka lang kasi kahit gaano kahirap yan, may katapusan din naman yung mga pinagdadaanan mo na yan, mga bayarin man yan, obligations, or ano man yan in general na pinagdadaanan mo. Malapit nang matapos, malapit nang maibsan, malapit nang gumaan, makomplete. Kailangan mo lang maging confident ka lang kasi magagawa mo rin naman successfully yan with the King of Wands, no? Pwedeng leadership role ito. Pwedeng iba sa inyo baka ma-assign kayo ng mabigyan kayo ng responsibility, leadership role, or promotion. Pero whatever it is, nakikita ko nga na maging confident ka lang sa sarili mo kasi kaya mo yan eh. Kaya mong i-handle yan. Kaya mong i-manage yan. Okay? Ayan o, completion tsaka 10 of Wands. Wow! Pwedeng graduation ito. O baka iba sa inyo, gagraduate na yung anak nyo o kayo. Or gagraduate na kayo sa loan. Basta meron ka ng something na ma-accomplish, makukumpleto, matatapos dito, positive tong dalawa. Leveling up ito by the way. Kumbaga to the next level ka na eh. Matatapos mo na to, makukumpleto mo, so panibago na naman. Or level up na. Okay? O, yung iba nga baka leveling up sa promotion yan or salary increase. Kasi may unexpected income mo, baka nga may raise in pay, di ba? Basta mission accomplished to, leveling up yan. King of Wands, 10 of Wands, the World card. So, sa tingin ko, after netong completion mo, hindi ka muna mag-embark on something new kasi baliktad yung Ace of Wands mo. So, sa tingin ko nga, maglalay low ka muna, retreat, rest, soul searching ka muna bago ka magsimula uli ng something new, whether ito ay sa business, personal growth, career, or love life mo. So, nakikita ko muna dito, magiging ka muna, single ka muna, enjoyin mo muna yan, no? Focus ka na lang muna sa pagiging single, soul of light. Yun yung nakikita kong energy sa iyo. Okay? Huwag ka mawala ng pag-asa. Baliktad yung star card mo. Itong situation na to sa tingin ko, hindi naman ito hopeless. So, always think positive. Huwag ka mawala ng pag-asa. Kasi nga yan, kakayanin mo nga yan. Matatapos mo nga yan eh. Ma-accomplish mo, makukumpleto mo yan eh. Okay? So, i-avoid ninyo yon yung pagiging pessimistic, negative thinker. Pero, kasi, tingnan natin yung love life mo. I like you daw. O, baka, type mo siya or type ka niya. This person likes you. Maaring may connection na namumuo. Maaring ma-develop into romance. Nandyan yung fun, flirting, want to date. Na nga yun, courtship, ligawan. Pagtatagpo, pagkikita, pagdi-date. So, ayan, pwedeng nasa early stages kayo na nade-develop pala yung connection nyo, labas-labas, meet up, flirting, getting to know each other, talking stage. Ito talagang person na to, lagi kanyang tinitignan, sinusubaybayan, inaabang-abangan, baka secret admirer mo or stalker mo, merong ganong energy dito. Laging nakamasid sa'yo, laging nakaabang sa mga updates mo, sa socials mo, nakatingin sa mga photos mo. Kunwari, hindi siya nakatingin, pero nakatingin pala siya lagi, Or pwede may nag-i-spy sa iyo or sa inyong dalawa sa couple kung merong mang spy dito or stalker energy. Wow! So, dito nakikita ko yung iba, mga naghahanap ng connection na maganda, connection na deserve mo. So, tingin ko this person, deserve mo siya.
makukuha mo yung gusto mo dito sa relationship na to or sa person na to, kung anumang treatment yung deserve mo. Ayan o, you will be receiving what you need. For some of you na nag-aabang ng confirmation, answer, or closure, pwedeng yun na yung dala-dala ng both card, ha? Kasi may binabanggit about moving on, arriving to a conclusion, closure issues, no? So, for some of you, mas pipiliin yung maging single. Ayan, mas magfo-focus kayo sa sarili nyo, health, sa self, sa growth ninyo. Mas pipiliin nyo lang na solo but happy, ayan, making healthy choices, self-love, self-care, being happier. Pero pwede rin naman yan kahit hindi ka single. Nakikita ko lang na mas wise ka na, mas pinipili mo na yung mga healthy connections kesa sa mga toxic ones na pinanggalingan mo. And maaaring mas piliin nyo ring maging happy or mas happier yung connection ninyo ngayon compared sa past or sa ex ninyo. Okay? So, sabi ko nga, yung ibang mga single, huwag kayong mawalan ng pag-asa kasi if ever na single kayo ngayon, nakikita ko naman na merong person na deserve mo na darating sa buhay mo. Okay? Na talagang gusto ka niya, gusto mo rin siya, no? Mas magiging happy ka doon sa person na yun. Tingnan na natin yung mga round cards mo. Ano pa ibang paparating? Wow, money pa. Hindi pa to actual na pera agad na uulanin ka na kagad ng pera. Ha, opportunity to para madagdagan yung income mo, tumaas yung salary mo, or magkaroon ng stability, prosperity, and pera. O may mga temporary problems na darating sa'yo, pero sabi ko nga, magagawan mo yan ng paraan, matatapos yan, magsasucceed ka pa rin dyan. With confidence. Okay? Cobweb, you will be protected from negative forces beyond your control. Ano man yung mga kampon ng kadiliman na yan, negative forces na yan, protektado ka pa rin naman. Always pray. Do not be tempted to lower your standards, dear Pisces. Ano man ang mangyari, wag ibaba ang iyong standards, prinsipyo. Okay? At the Tower, nakalimutan ko na to. Merong something unexpected. O, mga ikaka-surprise mo, ikaka-shock mo, whatever, hindi ka prepared dito sa darating na to. Pangyayari man yan, bagay or situation. Kasi nga may unexpected income, baka ito yun, pang positive naman yan. Okay, Godspeed, babush.